Mapagpalang mahal na araw po sa inyong lahat. Marami ang nagtatanong sa akin, paano ba ang dapat na pagganap ng bisita iglesia? Bago ang lahat ay tunghayan muna natin ang munting kasaysayan ng kaugaliang ito. Ang bisita iglesia ay isang tradisyon ng mga Katoliko tuwing sasapit ang mga mahal na araw. Itinuturo na pinagmulan daw nito ay ang nakaugalian sa Europa na pagdalaw sa mga simbahan sa panahon ng Kwaresma. Iniuugnay din ito sa katauhan ni San Felipe Neri na nagdala ng kanyang mga tagasunod sa isang paglalakbay sa mga simbahan sa palibot ng Roma upang tapatan ang masamang impluensya ng karnibal o iyong pagsasaya na nakahiligan ng mga tao noon bago ang Kwaresma. Sa Pilipinas, naging tanyag ang bisita iglesia nitong mga nakaraang dekada kahit na ito ay isa daw tradisyon na pangmahal na araw noon pa mang panahon ng mga Kastila. Dumadalaw ang mga tao sa iba't ibang simbahan upang manalangin at mamanata sa panahon ng pagninilay at pagsisisi. Unang naging tanyag ang kaugaliang ito sa mga lungsod dahil mas madali ang transportasyon at mas maraming magkakalapit na mga simbahan. Noong lumalaki ako sa probinsya, hindi kilala ang bisita iglesia sa lugar namin dahil ang mga simbahan ay nandoon lamang sa sentro ng bawat bayan at ang mga bayan ay magkakalayo at mahirap pa noon ang maglakbay dahil pag Biyernes Santo at Huwebes Santo, kakaunti ang mga pumapasadang sasakyan. Yung mga tao na may sariling sasakyan ang nakakagawa ng tradisyong ito at ang iba naman ay nag-aarkila ng sasakyan upang sama-samang makapaglibot sa mga simbahan sa iba't ibang karatig bayan. Ngayon, mas marami ng sasakyan kahit sa mga probinsya at mas marami na ring magkakalapit na parokya kahit sa maliliit na nayon dahil maraming mga bagong tatag na parokya para sa paglilingkod sa spiritual needs ng mga tao. Ilang simbahan ba dapat ang dalawin? Para sa mga mapangahas, 14 na simbahan ang pakay na dalawin. Subalit para sa iba, ang 7 simbahan ay sapat na. Sa iba naman, hindi mahalaga kung ilan ang tutunguhin na simbahan basta makarami lang sila ng dadalawin. Yung mga gumagawa ng 14 na simbahan ay karaniwang nagdadasal ng daan ng krus, isang istasyon ng krus sa bawat simbahan. At yung gumagawa ng 7 simbahan ay nagdarasal ng 2 istasyon bawat simbahan para makumpleto ang kanilang Stations of the Cross. Kailan ba dapat gawin ang bisita iglesia? Ang tamang panahon para sa simula ng bisita iglesia po ay matapos ang misa sa gabi ng Huwebes Santo. Yung misa kung saan merong paghuhugas ng mga paa ng mga apostoles. Pagkatapos kasi ng misang ito, ay inilalagak ang kabanal-banalang sakramento, ang katawan ni Kristo, sa isang bahagi ng simbahan na tinatawag na Altar of Repose, kung saan naman inaanyayahan ng mga tao na dumalaw at manalangin bilang tugon sa paanyaya ng Panginoong Hesukristo, na samahan siya ng mga alagad na magdasal kahit man lamang 1 oras bago ang kanyang pagpapakasakit. Subalit maraming mga tao ngayon ang gumagawa ng bisita iglesia depende sa kanilang libreng oras. Sa dami ng mga pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon, marami ang nagbibisita iglesia kahit hindi mahal na araw. Basta pagpasok ng Kwaresma, nagpaplano na sila. At doon naman sa mga nagbibisita iglesia ng mahal na araw, marami din ang gumagawa nito kahit hindi Huwebes Santo. Ano man ang schedule, basta taos sa puso, palagay ko ay tanggap ng Panginoon at tanggap na kaugalian ng simbahan dito sa Pilipinas. Ano ang dapat gawin sa bawat simbahan? Tulad ng nabanggit,
Ang bisita iglesia ay paanyaya sa taimtim na panalangin sa harap ng Panginoon na nandoon sa altar of repose. Ito ang pinakamagandang paraan. Ito ang pinakaangkop na lugar upang magnilay, sumamba, magpasalamat, magpuri, makiulayaw sa Kanya. Bagamat nakaugalian na dasalin ang daan ng krus o Stations of the Cross, hindi ito ang dapat maging pangunahing pakay sa pagbibisita iglesia ng Huwebes Santo ng gabi. Maari kasi itong gawin sa ibang araw, lalong-lalo na angkop ang daan ng krus o Stations of the Cross sa Biyernes Santo. At kung talaga naman na nais na mag-Stations of the Cross, sana maglaan muna ng panahon para sa tahimik o silent prayer sa harap ng altar of repose bago isagawa ang Stations of the Cross. Ano ang dapat nating tandaan kapag tayo ay nagbibisita iglesia? Ang bisita iglesia, unang-una ay isang pilgrimage o banal na paglalakbay sa mga banal na lugar o mga simbahan sa paligid natin. Hindi ito excursion, hindi outing. Kaya dapat maging maingat sa pananamit, sa kilos at ugali, at lalong-lalo na sa intensyon para sa bisita iglesia. Huwag nating gawing pagkakataon ito para sa selfie o sa TikTok o sa vlogging. Ituon ang pansin sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan at muling pagkabuhay, at hindi sa ating sariling kagustuhan. Magdasal ng taimtim at huwag i-focus sa musika o video sa cellphone. Damahin ang kabanalan ng panahong ito. Iwaglit muna ang mga gadget habang tayo ay nagbibisita iglesia. Kung kasama ang mga kaibigan at mga mahal sa buhay, napakagandang pagkakataon na magdasal ng sama-sama. The family that prays together stays together, di ba? Magbaon tayo ng mga kahilingan para sa ating mga sarili, oo, pero higit sa lahat, para sa mga mahal natin sa buhay at yung mga umaasa sa ating mga panalangin. At sa bisita iglesia, ipagdasal natin ang lahat ng ito sa harap ng ating Panginoon. Amen.